Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, good PM po. Sana mapansin, ask ko lang kung ano ang solution sa parisan na laging patay ang inakay. 1 to 2 days patay na ang mga bagong painakay sa parisan po kaya or need condition muna? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Itong tanong sa atin, tamang-tama po ito doon din sa mga kaibon natin na nagtatanong sa akin palagi po nito. Ito po, ipapaliwanag ko, sana po magkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Yung tanong sa atin ni Sir, ano daw ba ang solusyon sa parisan na laging patay ang inakay? 1 to 2 days lang patay na yung mga bagong inakay. Mga kaibon, hindi po ito patungkol doon sa yung breeder natin wala sa kondisyon or nasa kondisyon. Kapag po ganito na 1 to 2 days lang, nasa breeder po yan. Meron kasi pong mga breeder na talagang merong mga kakaibang behavior. Bawat po ibon, meron po yung kanya-kanyang behavior mga kaibon. Halimbawa po, yung breeder po ninyo, nagpisa ngayon tapos bukas yung inakay, patay na. Unang-una, tingnan nyo muna yung inakay na namatay kung merong subo. Baka kasi kaya inaabot ng ganyan lang katagal dahil po yung breeder po ninyo hindi po nagsusubo doon sa mga inakay. Kaya po kapag ang breeder po ninyo suspected na ninyo na hindi talaga siya nagsusubo, kapag po merong napisang isa, halimbawa po napisa ngayon, bukas dapat tingnan ninyo or kaya naman kung napisa kaninang umaga, ngayong hapon for example, dapat po tingnan po ninyo kung may subo yung inakay. Kasi yan po talaga ang kadalasan nangyayari kapag ang breeder hindi nagsusubo. Ganyan lang katagal yung inaabot ng mga inakay, isang araw or kaya naman 2 days kapag hindi po nagsusubo ang breeder. Kaya po napaka-importante na kagaya nga kung napisa kaninang umaga, ngayong hapon i-check po ninyo. Kung walang subo, hindi talaga yan nagsusubo, lalo po kung pangalawang clutch na or pangatlo na laging ganyan ang nangyayari. Kung magandang klase po ang parisan, huwag nyo na pong biyakin dahil po napakahirap po magpares-pares ng mga alaga po natin. Ang gawin nyo na lang, ipaposter po ninyo yung mga nagiging fertile na itlog para po mabuhayan. So ganyan na lang po ang gawin po ninyo mga kaibon. Kasi po ako, base sa experience ko sa ganitong senaryo na 2 days or 1 day lang ang inaabot, hindi talaga po nagsusubo ang breeder kaya po namamatay yung mga inakay. Lalo na po kung yung mga inakay is nilabas na malulusog naman. Tapos 1 to 2 days lang namamatay na. So yan po ang kadalasan pong nangyayari talaga dyan, hindi nagsusubo ang breeder. Ngayon magpapaliwanag tayo ng bahagya patungkol dito sa mga breeder din na wala sa kondisyon. Alam nyo mga kaibon, yung mga breeder na wala sa kondisyon ng katawan, nagsusubo rin po yan sa mga inakay. Talagang sinusubuan din po niyan yung mga inakay kung sakali na nakapag-breed sila at merong fertile at napisa. Nasubo yung mga breeder natin na wala sa kondisyon. Talagang sumusubo yan. Kaso nga lang, ang wala sa kondisyon ng mga breeder, mahina po ang nutrients na nakukuha ng mga inakay. Minsan habang palaki po ng laki yung mga inakay, mapapansin po ninyo na medyo payat at yung balat po talagang dry. Ngayon, i-observe ninyo yung mga alaga ninyo dyan sa ibunan po ninyo. Tingnan po ninyo
yung mga bagong painakay, lalo na po yung mga 1 week old. Tingnan po ninyo, diyan po ninyo makikita sa mga inakay po ninyo kung nasa kondisyon po ang mga breeder po ninyo. Dahil po ang breeder po na nasa kondisyon ng mga katawan maganda, talagang healthy din po yung mga naging inakay niyan. Kapag po tiningnan ninyo yung mga inakay ng mga healthy breeder, medyo po makinang po ang balat ng mga healthy din na inakay. Doon sa mga breeder natin na wala sa kondisyon, yun po ay mababa ang nutrients na naipapasa doon sa mga nagiging inakay. Kaya yung mga 1 week old payat at yung balat, mapapansin ninyo talagang dry. So ganyan po ang palatandaan yan sa mga inakay natin, kung healthy ba sila at healthy ba ang breeder or hindi healthy yung breeder dahil walang nutrition. So yan po. Doon sa tanong ni sir na 1 to 2 days na mamatay, wala pong kinalaman doon kung wala sa kondisyon ang breeder. Dahil kung wala sa kondisyon ang katawan ng breeder, yan nga, nasubo yan pero ang nutrients mahina. Kaya minsan namamatay lang din. Inaabot din yan ng mga weeks. Weeks din ang inaabot niyan or days. Mga 5 days, 4 days hanggang weeks old. Talagang inaabot din po yan. Kaso nga yan ay payat. Konti ang nutrients na nakukuha sa breeder. Kaya po talagang mahina ang katawan at namamatay. So wala pong kinalaman doon ang kung wala sa kondisyon ang katawan. Ang problema po dyan sir, yung breeder po ninyo, hindi po yan nagsusubo sa tingin ko. So yan po, yung unang tanong sa atin. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon. Ask ko lang boss, same par blue pair ko, may inakay na dalawa, ano kaya yon? Yung isang inakay cock at yung isa hen, at pwede bang mag-pair ng magkapatid? So hindi natin yan masasabi kung ang naging inakay niyan is cock at hen. Kahit po sila ay dalawa lamang na nabuhay or talagang dalawa yung naging inakay, hindi po natin masasabi kung cock at hen ba yan. So hindi po natin dyan masasabi. Kinakailangan pa rin para malaman natin yung gender nila, para mas accurate na pag alam kung ano ang gender, ipa-DNA nyo po. So hindi ko po masasabi kung cock or hen po yan. Dahil po kahit na dalawa lang po yan, pwede po yan magparehong hen, pwede rin po yan magparehong cock. Or kaya naman kung swerte natin, pwede po yan mag-cock at hen. Ngayon sa tanong sa atin ni sir kung pwede daw ba mag-pair ng magkapatid. So sa totoo lang po, ngayon medyo mababa na rin naman ang presyo ng mga alaga po nating ibon. So abot na po ang pagbili. Tapos kung wala naman po kayong project, mas mabuti siguro wag na po tayo ngayon magpares ng magkapatid. Noon dahil talagang mahal ang presyuhan ng mga alagahan natin, lalo na kung mga project, talagang di mo maiwasan na mag-pair ka ng magkapatid dahil nga sa mahal ng materyales. Ngayon dahil medyo mababa naman ang presyo, mas maganda iwasan na lang natin ang pag-pair ng magkapatid. Pwera na lang po kung may target kayong project. Pero kung wala naman po kayong target na project, kagaya nyan is opaline, magkapatid. So medyo mababa na rin ang presyo ngayon ng opaline. Siguro kuha na lang tayo sa ibang sealer na pwede nating ipares dyan. Para sa akin po yun. Kung nasa sa inyo po ang desisyon kung pagpaparisin po ninyo ang magkapatid. Pero para sa akin mas maganda wag na kung wala naman tayong target na project. Ngayon kung gusto po ninyo pagparisin yan, pwede naman po yan.
ang ganyang klase ng pagpapares. Pwede naman po magpares ng magkapatid. Ang mapapayo ko lang dyan, once na hindi po yan mag-fertile ang itlog 2 beses, pwede muna po yan biyakin dahil hindi po sila compatible. Ngayon, kung halimbawa naman nangingitlog, pumipisa sa 5 itlog or 4 na itlog, pumipisa lang ng 2, laging may dead end shell, mas maganda wag mo na rin ituloy. Biyakin mo na rin po yan dahil para sa akin hindi magandang sinyales para doon sa pagpapares nila. So yan lang sa akin, payo lang po, nasa sa inyo po ang desisyon. Sinasagot ko lang po ang katanungan ninyo, pero po pinapayuhan ko rin po kayo ng tama at kung paano. So hanggang dito muna tayo mga kaibon. Doon sa mga kaibon pala natin na nag-send sa GCash ng pamasko, maraming salamat po. Baka po meron tayong kaibon dyan na gustong magbigay ng pamasko kahit magkano. Maraming salamat po. Nandiyan po yung GCash po natin. Palambing lang mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.